Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Muzzle, na ipinalabas taong 2023. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang kwento sa opisyal ng LAPD K9 na si Jake Rosser. Si Jake ay may K9 sniffer dog na nagngangalang Ace. Habang nagpapatrolya, si Jake ay nakikipag-usap kay Ace, at makikita kung gaano siya kalapit sa kanyang aso. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag tungkol sa isang problema sa isang partikular na lokasyon, at kailangan nila ng sniffer dog sa lalong madaling panahon. Dumating si Jake sa lokasyon, kung saan nakatira ang mga tao sa maliliit na kubo. Lumabas si Jake, pero nasa sasakyan pa rin si Ace. Nagtanong siya kung ano ang problema, at sinabi nila sa kanya na hinahabol nila ang isang kriminal na tumakbo sa lugar na ito. Nabangga ang kanilang sasakyan at lumabas ang kriminal, at nagtago sa kung saan. Hinala nila na may droga sa sasakyan, kaya naman ay kailangan nila ng sniffer dog. Inilabas ni Jake si Ace at nahanap nito ang mga droga, ngunit pagkatapos ay sinisinghot niya ang kotse at matrack niya kung saan nagpunta ang tao. Pagkatapos nito, makikita ang isa pang opisyal na nagngangalang Hernandez. Lumapit siya kay Jake at sinabing nandito rin ang kanyang impormante, at nagtatago ang kriminal sa isa sa mga kubo. Matapos masinghot ang lahat ng kubo, huminto si Ace sa isa, at naunawaan ni Jake na nasa loob ang kriminal, at tinawag ito ni Jake para lumabas. Sa sandaling iyon, umalangaw ang putok ng baril. Tinamaan ng bala ang isa pang opisyal, dahilan para tumawag si Hernandez ng backup. Shots fired! Where's my backup? Are you hit? No, I'm okay. No, don't touch that! Mabilis na tiningnan ni Jake si Ace kung ayos lang siya, na nagbigay ng pagkakataon sa kriminal na tumakbo. Gayunpaman, hindi siya hinayaan ni Jake na makatakas, at hinabol niya ito. Tumakbo ang lalaki sa isang gusali at sumunod si Jake. Alam ni Jake na nagtatago ang lalaki sa dilim, kaya binitawan niya si Ace at sinabing hanapin ang kriminal. Dahan-dahan silang umusad at makalipas ang ilang sandali, nahuli ni Ace ang isang lalaki. Nang puntahan siya ni Jake, napagtanto niyang napakatalino ng kriminal, dahil iniwan niya ang kanyang damit at tumakas. Hindi ito ang lalaking hinahanap nila, pero naintindihan ni Jake ang nangyari. Pagkatapos nito, ang totoong kriminal ay nagpaputok mula sa likuran. Sa sandaling sumulong ang kriminal, binaril siya ni Jake hanggang sa nahulog ito sa bintana. Gayunpaman, napagtanto ni Jake na si Ace ay nabaril at naghahabol ng kanyang huling hininga. Tumakbo si Jake sa ambulansya, at desperado na sinabi sa kanila na iligtas ang kanyang aso. Ngunit sinabi ng medic na ililigtas muna nila ang mga tao bago ang aso, kaya inatake ni Jake ang medic. Nang maglaon, namatay si Ace. Nalulungkot ang lahat sa pagpanaw ni Ace, at dahil isa siyang pulis, pinarangalan siya ng gobyerno. Gayunpaman, nawasak si Jake, nawalan siya ng best friend na kanyang pinakamamahal. Araw at gabi, si Jake ay wala sa sarili. Nang maglaon, si Jake ay tinanong tungkol sa kung ano ang nangyari, at sa huli ay nagresulta sa kanyang pagkaalis mula sa puwersa. Have you ever been diagnosed with PTSD? You know the answer. Did you ever get any treatment? I just want to know what happened to my partner. You're gonna see someone, a professional. We'll set up a therapist for you. Well, those are your options. And fire me. Paglabas ni Jake mula sa pulong, nakatagpo niya ang isa pang opisyal na nagngangalang Ramos. Sinabi ni Jake na gusto niyang malaman ang lahat tungkol kay Ace, at ipadala ang lahat ng impormasyon sa kanya. Pagkatapos ay pumunta si Jake sa isang lalaking nagngangalang Leland, na nagpapatakbo ng isang dog academy. Naghahanap siya ng mga aso, sinasanay ang mga ito at tinutulungan silang makasali sa puwersa ng pulisya. Dumating si Jake para ibigay kay Leland ang lahat ng detalye tungkol kay Ace. Nang makita siya ni Leland, naiintindihan niya na malungkot si Jake. Sinabi niya na kung gusto ni Jake ng isa pang aso, maaari niya itong ibigay sa kanya ngayon. Gayunpaman, sinabi ni Jake na hindi. Nang palabas na si Jake, nakita niya ang isang aso na nagngangalang Sox, na napakatahimik at pinagmamasdan siya. Lahat ng ibang aso ay tumatahol ngunit si Sox ay tahimik.
Tinanong ni Jake si Leland kung anong nangyari kay Sox, at ikinwento ni Leland na ang may-ari nito ay isang napakadelikadong tao. Nagda-drugs ito at dinamay pa ang aso. Nagbabala si Leland na si Sox ay lubhang mapanganib. Bumalik si Jake sa kubo at hinanap ang impormante ni Hernandez na nagngangalang Dante, ngunit hindi niya ito mahanap. Know anyone down here named Dante? What did I tell you? Hinanap niya ito kung saan-saan, at nakakita siya ng bote sa sahig na maaaring may kinalaman sa droga. Sa sandaling kinuha niya ang bote, dumating ang mga pulis, ngunit pagkatapos makita ang kanyang mukha, napagtanto nilang siya ay isa ring pulis. Maya-maya pa, pinadalhan siya ni Ramos ng mensahe na nagsasabing may mahalagang bagay ito para sa kanya. Pumunta si Jake kay Ramos na nagbigay sa kanya ng ulat tungkol sa pagkamatay ni Ace, ngunit may lead si Jake. Iginuhit niya ang naka-imprinta sa bote at tinanong si Ramos kung sino ang mga taong nagbebenta ng mga gamot na ito. Sinabi ni Ramos na napakadelikadong sindikato sila, at hindi dapat pakialaman ni Jake dahil nag-iisa lang siya, wala siyang team at walang tutulong sa kanya. Pinayuhan si Jake ni Ramos na kumuha ng panibagong aso, para kumalma siya. Do yourself a favor. Get a dog. Ginawa ni Jake ang payo at pumunta kay Leland. Sinabi niya na gusto niya ang parehong aso na napakakalmado. Tumugon si Leland na si Sox ay lubhang mapanganib, at nakapatay na ng maraming tao. Mahirap man itong hawakan, ngunit hindi siya pinakinggan ni Jake. Nang makita niya ang mga ngipin ng aso, naiintindihan niya kung bakit napakadelikado nito, ngunit dinala pa rin ni Jake si Sox sa kanyang bahay. Gayunpaman, hindi nakikinig si Sox kay Jake. Nang inalok siya ni Jake ng pagkain, inaamoy niya ito ngunit hindi ginalaw, dahil mahilig kumain ang mga aso mula sa kamay ng kanilang may-ari. Pumunta si Jake sa kanyang therapist at ipinaliwanag ang kanyang mga problema. Nagtanong ang therapist kung sinusubukan pa rin niyang saktan ang kanyang sarili. Sinabi ni Jake na hindi, ngunit kailangan niyang ibalik sa tamang landas ang kanyang buhay. Doon ay naalala niya si Mia, ang kapitbahay na gusto niya at gusto rin siya nito. Inaya siya ni Jake na magkape, umaasang masisimulan muli ang kanyang buhay. Kinabukasan, makikita si Leland na nagsasanay ng mga aso. Sinabi niya sa mga magiging may-ari, na responsibilidad nilang alagaan ang mga ito. Ipinaliwanag niya na ang mga asong ito ay napakatalino, ngunit hindi sila sapat na matalino upang pangalagaan ang kanilang sarili. Nagsimula na ring magsanay si Sox, ngunit hindi ito nakikinig kay Jake. Tinanong niya si Leland kung ano ang nangyayari, at tumugon si Leland na magtagal ang prosesong ito, na dapat ay kukunin niya muna ang tiwala ni Sox, bago ito makikinig sa kanya. Ilang sandali pa, at ginugol ni Jake ang lahat ng kanyang oras kasama si Sox. Sa kalaunan ay nagsimulang makinig sa kanya ang aso, at pinapakain pa siya ni Jake sa pamamagitan ng kanyang kamay. I seem bitter and angry, but I'm not mad at you. Good girl, good girl. Dumating ang araw na bumalik na sa trabaho si Jake. Nakaupo siya sa kanyang sasakyan, at nagradyo sa lahat na hanapin ang isang lalaki na nagngangalang Dante na walang mga paa. Pagkarinig nito, nag-react si Hernandez dahil gusto ni Jake na hanapin si Dante. Pumunta si Hernandez kay Dante, at tinanong siya kung bakit siya hinahanap ng mga pulis. Sinabi ni Dante na wala siyang ginawang masama. Pinag-iingat siya ni Hernandez, at sinabing ipaalam niya kay Dante kung may mga pagbabago. Pagkaalis ni Hernandez, nilapitan ni Jake si Dante na kanina pa ay nakamasid sa kanila. Sinabi niya na walang dapat ikabahala si Dante, dahil siya ang nagbigay ng utos sa radyo. Nang makita ni Dante ang aso ni Jake, sinabi niyang kilala niya ito, ngunit sinabi ni Jake na bago ito at ang dati niyang aso ay patay na. Alam ni Jake na hindi madaling magsalita si Dante, kaya binilhan niya ito ng maiinom at sigarilyo. Pagkatapos ay hiniling ni Jake na ipaliwanag ni Dante ang larawan sa bote, at tinanong kung sino ang mga tao na nasa likod nito. Sinabi ni Dante na napakadelikado nila at hindi sila madaling maabot ni Jake, at walang magsasabi sa kanya tungkol sa mga ito, kaya hindi na niya kailangang sayangin ang kanyang oras. Nagkita muli sina Jake at Ramos, na natuwa nang makita ang bagong aso ni Jake. Sinabi ni Jake kay Ramos na kailangan niya ng impormasyon tungkol sa isang partikular na sasakyan.
Ipinagtapat niya na noong araw na namatay si Ace, mayroong isang kotse na may mga droga sa loob nito, ngunit ang kotse na iyon ay sumabog, at kailangan niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa may-ari ng kotse na iyon. You owe me. Kinabukasan, pumunta si Jake sa doktor at nagsinungaling na ayos na siya. Ang doktor ay naghanda ng isang ulat, upang matiyak na ang mga pulis ay hindi magdudulot ng anumang gulo kay Jake. Habang nagja-jogging si Jake isang umaga, dumating si Ramos at ikinwento kung sino ang may-ari ng kotseng pinasabog. 2806 Pinecrest. We're square. Pumunta si Jake para sa pagsasanay kasama si Sox, at ngayon ay natutuwa ang kapwa niya pulis, dahil ginawa ni Sox ang lahat ng perpekto, at si Jake ay napakasaya. Or moves a whole damn tire. Yeah, good girl. I'd say. Opisyal nang bumalik si Jake sa tungkulin, ngunit sa sandaling siya ay pumunta sa kanilang locker, nagalit si Hernandez sa kanya at nagbanta upang layuan nito si Dante. Gayunpaman, hindi pinansin ni Jake ang mga banta na ito. Kasama si Sox, pumunta ang dalawa sa address na binigay sa kanya ni Ramos. Alam niyang hindi siya basta-basta makakapasok sa bahay, kaya ginamit niya kanyang utak. Tinawagan niya ang numero ng may-ari at sinabing may nagaganap na pagnanakaw. Tumawag ang may-ari ng pulisya, at ipinaalam ito ng pulis kay Jake. Ngayon ay may pahintulot na si Jake na pumasok sa bahay kasama si Sox. Sa loob ay naramdaman ni Jake na ginagawa ang droga sa buong paligid. Pagkatapos ay nakarinig sila ng ingay at mabilis na umakyat si Sox, kung saan sinundan siya ni Jake. Biglang sinalakay ng isa pang aso si Jake, at nang makita ito ni Sox, agad itong tumulong sa kanyang partner. Pagkatapos ay dumating ang isang lalaki at inatake si Jake, at sumiklab ang away sa pagitan ng dalawa. Alam ni Jake na kapag hindi niya papatayin ang lalaki, siya ang papatayin nito. Pinatay ni Jake ang lalaki at pagkatapos ay tumingin siya kay Sox na pinatay din ang kalaban na aso. Nakahanap si Jake ng bote ng likido sa bahay. Pagkatapos ay umuwi siya at pinaliguan si Sox. Sinuri ni Jake ang bote, kung saan nakatingin si Sox na tila kilala nito ang bote. Dito ay naalala ni Jake na pinagamit ng droga si Sox ng kanyang dating amo, ngunit ayaw itong gawin ni Jake kay Sox ngayon. Agad pumasok si Sox sa kanyang pwesto, habang si Jake ay nagpatuloy sa kanyang pananaliksik. Pagkaraan ng ilang oras, nalaman niya na ang droga na ito ay ginawa ng isang kumpanya, na nagsasabing ipinapadala rin nila ito sa China. Nagkaroon si Jake ng kumpletong impormasyon tungkol sa kumpanya, ngunit kinabukasan ay nagalit sa kanya si Captain Freeman. Binalaan niya si Jake, kung kaya ay galit itong umalis. Sa labas ay nakita ni Jake si Ramos, na nagtanong sa kanya kung bakit niya pinatay ang lalaking iyon sa bahay. Sinabi ni Jake na kailangan niyang hanapin ang pumatay kay Ace, hanggang sa matagpuan niya ito at mapatay, hindi siya matahimik. Pumunta si Jake sa sekretong address ng naturang kumpanya, at dahan-dahan siyang sumulong kasama si Sox. Sa loob ay nakakita siya ng isang lalaki na nakaupo sa loob ng lab at tinutukan siya ng baril ni Jake. Nakita ng lalaki si Sox at tinanong si Jake kung paanong nabubuhay pa ang asong ito, at nasaan ang may-ari nitong si Santiago. Tinanong ni Jake kung sino si Santiago, ngunit binato ng lalaki ng kemikal ang mukha ni Jake. Lumabo ang paningin ni Jake at bumagsak siya sa sahig. Bagamat hindi malinaw, nakikita ni Jake ang pagdating ng isang babae, na sinabing kilala niya ang aso. Pagkasabi nito ay tinawag ng babae si Sox, at iniwan nila si Jake na nawalan ng malay. Sa sandaling magkamalay si Jake kinaumagahan, naalala niya ang mga nangyari ng nakaraang gabi, sinunog ng mga taong iyon ang kanyang sasakyan, ngunit iniwan pa rin siyang buhay. Pinagalitan si Jake ni Officer Reed dahil sa nangyari. Sinabi nito na lumalala ang mental state ni Jake, kung kaya ay binigyan siya ng mahabang bakasyon. Paglabas ni Jake ng gusali,
Inaya siya ni Hernandez na sumakay sa kanyang sasakyan, ngunit tumanggi si Jake. Gayunpaman, pinilit siya ni Hernandez. Sinabi ni Hernandez na alam niya ang naramdaman ni Jake nang nawala ang kanyang dalawang aso. Ang unang aso ay pinatay, at ang pangalawa ay inagaw mula kay Jake. Dahil dito, nagpahayag ng suporta si Hernandez sa pagbawi kay Sox. Pumunta si Jake sa therapist na umiiyak. Sinabi ng doktor kung papatayin ba ni Jake ang kanyang sarili, kung saan tumugon siya ng hindi. Lumalala ang mental state ni Jake, at lagi siyang gumagala na parang baliw lalo pag nakakita ng aso. Isang araw ay lumapit si Ramos sa kanya, at sinabi niyang nahanap niya ang dating may-ari ni Sox na si Santiago. Pumunta si Jake sa bahay kung saan niya pinatay ang isang lalaki, at kinuha ang kanyang sasakyan at pumunta kay Santiago. Kailangan ni Jake ang tulong ni Santiago upang mahanap si Sox. Ikinwento ni Santiago na si Sox ay pag-aari ng mga gangster na dating nagdroga sa kanya. Lumala ang kalagayan ng pag-iisip ng aso, at iniwan siya ng gang. Noong panahong iyon, napansin ni Santiago ang aso, kinuha niya at sinimulan siyang alagaan. Ngunit sinabi niya na may isang mapanganib na bagay tungkol sa asong iyon. Papatunugin mo lang ang iyong mga daliri, aatakihin ka na nito. Dito ay nakita ni Jake ang marka sa leeg ni Santiago, ibig sabihin ay inatake siya ni Sox. Gayunpaman, nais pa rin malaman ni Jake ang tungkol sa mga taong nagdroga kay Sox, at ibinigay sa kanya ni Santiago ang address. Umuwi si Jake sa kanyang bahay at inilabas ang lahat ng kanyang mga armas, upang mapatay niya ang gang. Sa gabi, sinundan ni Jake ang isang truck na tinutukoy ni Santiago, hanggang sa narating niya ang address. Natanaw niya ang dalawang lalaki kasama si Sox, hudyat para tawagan ni Jake si Hernandez. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Jake sa loob ng compound, at napunta sa silid kung saan narinig niya ang pag-uusap ng mga lalaki. Umalangaw ang mga putok ng baril, at mabilis na nagtago si Jake. Binitawan nila ang aso, ngunit pinuntirya nito si Jake, na binaril ni Hernandez na nagkubli bilang sniper. Nagkaroon ng putukan, ngunit tumulong si Hernandez na malinis ang daan ni Jake upang makapasok siya sa loob. Pagdating sa loob, nakita ni Jake ang maraming kulungan ng aso, ngunit wala itong mga laman. Pagkatapos ay lumitaw ang babae sa harap ni Jake na nagngangalang Ojo, kasama si Sox. Tinawag ni Jake si Sox, ngunit nang hindi ito lumapit sa kanya, nagsimulang tumawa si Ojo at sinabing hindi pagmamay-ari ni Jake ang aso. Binato ni Jake ang kanyang baril, at sinabing patayin na siya ni Ojo gamit ang kanyang mga aso, kung iyon ang gusto nito. Gayunpaman, pinatunog ni Jake ang kanyang mga daliri, at mabilis na inatake ni Sox si Ojo, kasama na rin ang lahat ng aso sa pag-atake sa kanya. Nagawa ni Ojo na magpaputok ng baril at natamaan si Sox sa proseso, ngunit iniligtas ni Jake si Sox at umalis sa lugar. Pagkaraan ng isang taon, nalaman sa mga balita na may natagpuang bangkay sa basurahan. Ibig sabihin, pinatay ni na Jake at Hernandez ang lahat ng gabing iyon, at itinapon sa basurahan para walang mangyayaring investigasyon. Isang araw, makikita si Jake na nagmamaneho habang kinakausap ang anak nila ni Mia. Sa malayo ay natatanaw ni Jake si Mia na naglalakad kasama si Sox, na makikitang nabali ang isang paa. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.